Bisan pag faithful ka sa imong kinabuhi kada tuig mag-celebrate sa imong birthday without you experiencing sa spiritual birthday, second birth, or born again, useless ang tanan. Kawang ang tanan. Birthday celebration will not make you a Christian, will not assure you to go to heaven. A spiritual birthday, maunay mag-assure ka nimo na maka-adto ka sa langit. Without this, you're nothing. Zero, zero, zero. Walay tulos ang inyong kinabuhi. As what I've said, gusto kang makabatong spiritual birthday, ang kung second birth, born again, you need to hear or read the materials, understand, and believe the gospel. Kabutong sa ang gospel, ito ang bisulti. Ang gospel na si Kristo niula sa iyang dugo, namatay siya alang sa imong mga kasalanan, bayaran ang silot sa imong sala, gilubong o nagbano siya aron tagaan kag sigurado ng kaluwasan sa imong talan. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Ecclesiastes 7, verse number 1 and verse number 2. Then Romans 14, verse number 5. 1 Corinthians chapter 10, verse number 31. Pwede siyang basahin. Isang gising yung mata, kung saan doon is verse number 1, it says, a good name is better than precious ointment, and a day of death than the day of one's birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Romans 14, verse 5. It says, one man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. 1 Corinthians 10:31. It says, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong atong tun-anin ning kabuntagon with truth about birthday celebration. Mo sa usahay kining topic very kining debatable whether Christians should celebrate birthdays or not, no? Kung siya usahay sa nahimo nga topiko sa argumento, but atong isgutan ng kabuntagon ang kamatuoran. Kamatuoran. So doon ay mga truth. May tungod din yung gitawag birthday celebration. There is sometimes i-caution nga ihatag na to, warnings nga pwedeng ihatag sa pulong sa Ginoo through biblical teaching para malikayan ang mga butang nga dili siya ang ayan buhaton ingon nga Kristohanon. The Bible gives no command to celebrate birthdays. Muna truth sa Biblia ha. Ang Bible wala nagmando na mag-celebrate og mga birthdays. Yet
It gives clear principles on how believers are to live. Therefore, birthdays must be examined not by culture but by scripture, conscience, and Christ-centered purpose. So, anong kinahanglan na siya nga atong tunan? Para dili ta magkatalang-talang, dili ta mahimong makakomitar og kasalanan tubangan sa Ginoo. Because sometimes, even though this celebration is personal, yet we can still commit sin against God. Birthday celebration, nakakomitar ta kasalanan? Yes. There's possibility na makakomitar ta kasalanan if we do not follow biblical teaching or principles. So, unang butang itong pagtagad para maklaro na ito unsa ang birthday celebration. Number 1, let's look at the origin. Okay, the origin of birthdays. Asa man nagsumikal ang birthdays? Ato nang itawag a natural beginning, not a spiritual event. Okay? Natural beginning, natural, dili spiritual. According sa Bible, Jeremiah 1:5, Jeremiah 1:5, sa wapata matao o wapata gi-conceive sa tuang dinikanan, God knows already who we are. As this passage nagtudlo ka na to nga ang Ginoo before our existence nasayod na siya kung kinsa ka, kung kinsa ko. Kaya doon sa Jeremiah chapter 1 and verse number 5, it will say there, before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nation. So ito makita din nga ang Diyos nasayod na di siya sa imong kinabuhi before your conception, no? Before sa imong pag-abot ng kalibutan, He knows everything in your life. Tanan-tanan sa imong pagkatao kay balo na ang Ginoo sa imong pagkaikaw. So that's the origin na makita din that's the natural beginning sa imong pagkasamkon o sa imong pagguwa diri sa o pagguwa sa guwangkan sa imong ginikanan, pag-exist na tubos kalibutan, nasayod na ang Dios niya na. O makita na to din physical birth marks the beginning of earthly appearance, but it does not guarantee a spiritual life. No? Although nag-exalted as sanctified, because that word sanctified, God has a special purpose. Kaya sanctified dun, he's been he's been set aside na siya special purpose o kinahanglan niya na nga buhaton kay mahimo siyang propeta sa mga katawhan sa Dios. Birthdays marks earthly existence, not eternity. So ang pagkatao diri sa kalibutan, it is just an earthly existence. Pero ano nagpasabot nga, you know, your eternity, your eternal destiny. No, it does not follow that way. Kaya ang ato diri sa kalibutan, pag kinabuhi ni mo din you need to be saved. So kinahanglan kang maluwas aron mabalaan mo ang imong eternal destiny. Dahil sa pagkatao nimo, imuha lang na
nga gituwag o earthly existence. So natao ka sa kalibutan, ha? So sa ito pa birthday ni mo na, natao ka sa kalibutan, nag-exist ka sa kalibutan. So man atong origin sa ito ang pag-exist sa kalibutan. It has nothing to do with our eternal destiny. It has nothing to do with eternity. Itong nakita din ha. So ang ato ang origin, ato ang birthday, earthly existence, natural nga beginning. So natao ka sa kalibutan. Now, ang ikadua nga itong makita about sa birthday celebration na gitawag is kining the omission. Okay? The omission. The omission in scripture. Okay. The omission in scripture. In other words, no command to celebrate. Walay usa kamando sa Biblia that you have to celebrate your birthday. Okay, walay wording sa Bible nga sulti na nga kinahanglan nga mag-celebrate ka sa imong birthday. Walay command sa Biblia niya na. Nga atong klarohon. That's Bible. Okay? We all know that all scripture is given by inspiration of God. In our text, yung sa itong ibasa, sa itong ibasa gaganyan, Ecclesiastes, it is good, mas maayo pa ang kamatayon, okay? Ano siya? A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Siya, mas better pa ang adlaw sa kamatayon kaysa adlaw sa pagkatao. Yun sila sumpay, it's better also to go to the house of mourning than to the house of feasting. You remember that birthday celebration is a day of feasting. Kudya ka, kaon. Pero yung ang Biblia, mas mahayo pa daw ang adlaw sa pagbangutan. Can you imagine yan? But sa Bible, sa itong ibasa kaganina, let every man be fully persuaded. Sometimes, ang sa katao, naguna-una sa katao nga, kini adlaw importante kini. Yes, sa imong birthday, una jud ka silit nga importante kaya siya nga adlaw sa imong ingon si Apostle Paul, let every man be fully persuaded sa adlaw, sa kaadlaw. Ug yang pagtuo mas importante na let him be. So pasag di siya nga mutuo niya na. Nga ito makita sa Biblia. But there is no command to celebrate. Dili ka gimanduan ba nga celebrate da? No. Wala nagsulti ang Biblia niya na. Kaya ang scripture, ang all scripture is inspired of God. If this is the most important day sa imong kinabuhi, dili na pwede nga lakbitan sa Ginoo nga uy, ang mga birthday day ato i-apil na importante kinahanglan. No, dili ingon sa Biblia. Muna itong kita sa pulong sa Diyos. So the Bible never instructs God's people to celebrate birthdays. Silence indicates liberty, not obligation. So God has given us freedom, pero you are not obliged. So it's in you, no? Ikaw ang mo desisyon. Ikaw na mo desisyon. Mag-celebrate ka o dili, ikaw na bala. Pero you are not obliged. In other words, dili na siya importante sa kinabuhi. Dili ka mamatay kung di ka mag-celebrate, di ka maunsa diha kung di ka mag-celebrate. No, that's not.
ang gingon sa Ginoo, kung celebrate ka, okay. Ang pasabot ni kung celebrate ka, okay. Kung di po ka mag-celebrate, okay na gyapon. That's the teaching sa Biblia. Sa diyang wala gani ko man, naasay mo ha. Nanasay mo ha. Whether you celebrate or not, wala kay tulubagon sa Ginoo, yan ang butanga. Okay, what God did not command must not be demanded. Kung ang Ginoo kaniwa naghatag og mando, dili pwede nang i-demand. Pina siya pwedeng i-demand na, celebrate yung birthday ah. Pag-celebrate yung birthday, tumato mi. Alusod ka nga. Di na siya mao. Wala na gi-demand sa Ginoo, kaya wala na niya gi-command. Okay. Let's look at number 3. Ang ikatulog dari, the occasion. The occasions recorded. Okay, the occasions recorded. There are only 2 occasions recorded sa Bible. Pero ang pinaka sad part there is negative examples. Only hatong nakita sa Biblia. Naaman tinuod sa Biblia, nag-celebrate sa birthday, pero negatibo. Okay, for example, Pero's birthday. Okay, sa si Pero, di may katauhan sa Diyos, si Pero. He was a pagan ruler sa Egypt. So, at nakita din nag-celebrate sa iyang birthday. Genesis 40, Genesis chapter 40. Duha lang ni-recorded sa Bible nga nag-celebrate sa birthday sa Biblia. Okay? Genesis 40, verse 20 to 22. It says, and it came to pass the 3rd day, which was Pharaoh's birthday. Kita niyo? Pharaoh's birthday. Kaya sa Biblia na ay recorded pero negatibo. Anong negatibo? Dili ni tao sa Dios, dili ni Kristohanon. Dili ni magtotoo sa Dios. Pagan ni siya nga klase sa tao. So nag-consider Pharaoh's birthday. That he made a feast. Okay? So, feasting. And all his servants, and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. And he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hand. But he hung the chief baker as Joseph had interpreted to them. So, dunay namatay aning iyang birthday. Ang namatay ang chief baker. Unang ingon pa nila kada birthday na naputol nga ulo. Karon ang naputol sa ulo sa nga birthday, ulos litson, ulos manok, matigo. Pero, kung imong tanawon dali, sa birthday, negative ang example sa itong nakita. Isa na niya si Pharaoh. Another biblical personality or character na itong nakita na nag-celebrate siyang birthday in the book of Matthew. Okay, Matthew 14. Negatibo gyapon. Kinsa man siya? Si Herod. Okay, Matthew chapter 14. Matthew 14 verse number 6 to 10. Matthew 14 verse number 6 to verse number 10. It says, and when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased
Herod. Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she being before instructed of her mother, said, Give me hence, or give me here John Baptist's head in a charger. And the king was sorry, nevertheless, for the oath's sake, and then which sat with him at meat, he commanded it to be given her. And he sent and beheaded John in the prison. Nakita po nato din ang aga na po ni personalidad ang natigok, namatay. And that is John the Baptist. Kung nakita din na, the head of John the Baptist. So, doon na po yung naputol na ulo. So, the occasions nga nasa Biblia, negative examples, no? Walay positive nga example sa itong nakita din. These accounts warn against prideful, flesh-driven celebrations. So, dili siya humble na klase celebration. Dili siya Christ-centered celebration. It's full of pride and flesh-driven na celebration. The event, birthday celebration, is neutral. The heart is not. So kung natin makita din, even though saan siya ka-celebration, ang celebration neutral na siya. Pero ang kasing-kasing mao'y dili neutral. Wicked ang kasing-kasing sa tao. Bisan unsa nga mga activities sa kalibutan, sometimes na ay may tarong din ha. Pero usahay magpasulabi yun ang pagkadautan sa kasing-kasing sa tao. Muna itong nakita, sa daghan kayo mga celebration, regardless unsa na nga klase sa celebration, naagi makita ang pagkadautan sa tao. Naabadi ang pride. Whether we like it or not, magpakita yun ang garbo sa tao diya. Bisag unsa na ang klase celebration, unsa na ang klase sa mga bisag mga contest, tanawa din ha, ang magpasulabi diya ang garbo sa tao. Bisag unsa kanang celebration, kanang mga pageant na mga singing contest sa pangbanda. Even school, they are competing, di ba? And sometimes di ka kabantay na built in na di ka nakuha na di ka sa pride. Na uban di na gumudawat ng uban og ako mo anak pasikan lang. Di na mudawat. Masama na tungod sa garbo. So sa tanan nga mga akong isulti tanan nga mga celebration, ug dili ta magbantay diha, ang garbo amo sana mo tuok na to, ang garbo mo dala na to. Kaya muna ang nature sa kasing-kasing sa tao. Muna ito makita din sa itong kihimo nga example. Now, as what I've said, kinang occasion at makita number 4, muna ang gili ba sa Ginoo? The opportunity for pride. Muna ang gidumilian sa Ginoo. In every celebration, imong makita din. This is what we call a spiritual danger. Okay? Kung mag-birthday ka, na-celebrate ka sa mong birthday, I hope, dili ni siya mo ang magawas kining pride. This is a spiritual danger. Mao gini ang di gusto sa Ginoo. Mao ni ang hinungdan nga ang yawa na tagak sa iyang posisyon, ang demonyo si Lucifer.
Ang Bible naghatag warning niya na Proverbs 16:18. Naghatag nagpaymangno ang Dios sa daghang parte sa pulong niya diri sa Biblia. 16 verse number 18, it says, "Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall." At makita din na, kung dili ta magbantay, birthdays can shift focus from God's glory to self-exaltation. Pag dili na siya gusto sa Ginoo, bitaw na atong gibasa ganyan 1 Corinthians 10:31, "Whatsoever you do, do all to the glory of God." So muna pinakamotibo na to anong gibuhat na to na why you are celebrating your birthday, to glorify God, not to exalt yourself. But if that celebration exalts you, then God is not pleased. God is not glorified. Yan ang klase sa celebration. Muna atong likayan. In a celebration that magnifies self, dishonors God. Tanan ng celebration diri sa kalibutan nga ang i-magnify niya na kaugalingon, lawas at to, flesh, self, mao na gaya na ang papataas. Magbantay ka nila. Why? Nag-dishonor na sa Ginoo. Kaklaro sa itong gibasa, "Whatsoever ye do, do all to the glory of God." Sa aking birthday celebration, grabe itong pagkaon ni ko, grabe ni pagkaon ni Mr. De La Cruz, nag-gitsun o pulo ka baka. Grabe. What is that? Self-exaltation. Ikaw ang gi-honor sa tao. Ikaw ang gidayeg sa tao. Ikaw ang nasintro sa imong celebration. Wala na Diyos din ha. Wala na di gusto sa Ginoo. Kana bang ikaw na ipahinambog sa mga tao, ikaw na isulti sa mga tao. Grabe itong birthday ko. Grabing kaon. Kaon lagi. Una-una ang hingiklas ng mga tao. So, naging self-exaltation. Instead, glorifying God. Dili na mo ang shift ba? Na-shift ang focus. Mahulay kita kinesia, it can break you or build you. Kining celebration. Kung dili ka magmatngon, ang oportunidad sa pagkagarbuso mo pa sulod din ha. Kaya ang tao mag-prepare dyan para dili malibakan sa silingan. Grabe akin ko kang iangkan ng tanan para wala ikasulti ang tao sa imong celebration. Either you like it or not. Ang tao, masulod din ha. Bisag, kung saan mo prepare na sa isulti sa imong preparasyon. So, imong purpose na nag-prepare ka para ang mga tao ay kasulti sa imong preparation. So, that is pride. Muna ito makita sa pulong sa Ginoo. Ang pinagka-focus din ang Diyos. Nga nung nag-celebrate ka sa imong birthday, tungkol sa Ginoo. Huwag ito na makita sa unahan. Ito na i-discuss. Okay, number 5. The option of Christian liberty. The option of Christian liberty. So you have liberty, you have freedom. So, dunay option ang Kristohanon. Permitted, but personal. Ang natin makita ha, it's not commanded, but you are allowed, you are permitted, personal. Mga option niya,
Sa atong gibasa sa tuwang text, Romans 14:5, let every man in sa Bible be fully persuaded in his own mind. So kung muna iyang pagtuo, let it be. Huh? Kung kinangalanan ang celebration sa birthday, let it be. You have to, kining gitawag ko, be fully persuaded. So doon na kay option. Wala ka gidumilian sa Ginoo, you can celebrate. That's personal. Pero natay, warning. Ayaw tuguti nga ang garbo makakita opportunity sa maong celebration. Ayaw tuguti nga ang garbo mag-exalt sa imuha instead nga mag-glorify ang Diyos. Christians may celebrate or abstain without judgment. Pwede mo kang celebrate. Pero ayaw po duhok mo yung uban nga wala celebrate. Kung di po tayo mag-celebrate, di po tayo maghukom sa uban nga nag-celebrate. That's all. Liberty must be guided by love and wisdom. So God has given us liberty. Then you have to choose sa imong himuon, sa imong pilion. Ano importante diya? Pero remember, you are not commanded, you are not obliged to do such thing. Number 6. The obligation. To glorify God. So muna atong obligation. Our obligation is not to celebrate our birthday. Our obligation is to glorify God. If you think na kung mag-held ka birthday celebration, see to it nga kinisya nga event maghatag o glory sa Ginoo. Pero kung nakita nimo nga dili gani siya naghatag og glory sa Ginoo, forget that. Kalimti na. Wala na siya pulos. Pero sa itong gibasa sa itong text, 1 Corinthians, whether therefore ye eat or drink, kay pag nga birthday celebration, eating, drinking. Pero wala pa siya mention the drink nga liquor or wine. Whether you eat or drink, ang eat din ay kuman sa Ginoo. Sa ba, pag birthday, gluten na bagit kay ang tao. May pagka-glutinous ba? Ang kanang glutinous kayo mo? Pagkasiro. Pusog na kayo kalahan o pagpupap. Kaon ang yapon na marag. Nga, sahay, mukuha og kanon. Tatadyong Mount Apo nga kuan ba? Mount Apo nga. Pagsukad ba? May uban sa nga. Pero pag makuha, unahon itong sudandaan. Butang sa plato, daghang sudan ni butang. Sukaran niyo, kanon na pinamount ko, pinamount Apo. Tama na, huwag sudan. Pero ito ilalang tilagan na. Glutton, that's gluttony. Di po yung nana. Pero makunana pa ta. Ay, napay mo sunod na ako. Kasi wala ito'y party. Puha lang sa kapit, di nang mo balik kung gusto ta.
Ano mo mga taong manang gitawag nila ba nga ang panglasa walay way ugam? Unang terminuhan ng way ugam, grabe din makakaon lagi. Kaya ugam mo ng tao, pati sura ikaw na, wag gilami, way lasa. Pero kung way ugam oo, di naman ko na una. So siya, whether therefore you eat, don't be glutton. You're doing, panawa po ng uban, basig, tulo na yung mga kakok, 5 na yung nahurot, ang uban, wa na ka angkong kay imong gi. Whatsoever you do, if you held birthday celebration, see to it, and siya do all to the glory of God. Muna isulti sa Biblia. So our obligation, dili na siya. Pero kung imo nang gamiton to glorify God, that's it. Hindot na. Pero kung mag-birthday lang man ka, wala kay purpose, para lang sa kaon sa diha, wag gani kay Dios sige ila, kalimti na yung birthday, wala pulos. Instead, unta nga mag-birthday ka, kunya, paghimo kag program nga, kini akong mga amiga, akong mga silingan, gusto na ko silang imbitaron, gusto na ko silang makadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Muna pinakanindot. Gusto na ko na silang mawalihan sa kaluwasan. Nindot kayo na siya nga katuyuan. Ang imong katuyuan to glorify God. Gusto nimo ang mga tao makadungog sa mensahe sa kaluwasan, makadungog sa maayong balita. Pag kanindot nga purpose niya na, buhatan na. Pero if you are celebrating birthday, just for the sake of celebration, forget it. Pero isang hindot po, nag-celebrate ka, bili ka mag-invite, okay lang na siya. Pero ayaw kalinti, una, okay? If you want to celebrate your birthday, you must inculcate these things in your heart. Pasabot, itisok na sa imong kasing-kasing kining nga butangan and in your mind. Number 1, ito mga letter A, giving of thanks. Salamat ka sa Diyos, Lord. Thank you. Sa another year. Pwede na. Kanang inatulang. Pasalamat ka sa Diyos. Salamat, Lord, sa another year yung gatag sa akong kinabuhi. Kanag-involve na siya giving of thanks. Pero dili pagparag sa gusto kang magpakaon sa mga tao, situit na mawalihan sila sa pulong sa Ginoo na imong tuyo. Pero kung kanang ito lang celebration, paayaw kalimot, pasalamat sa Diyos, giving of thanks, and great humility, paubos sa pinabuhi, tila siya para pagbarag nga mailhan ka sa mga tao, dili na hinalan kag humility naman. Kabaliktaran sa pride, humility, and God-centered focus. Kanang tulog ka butang, kini siya ating celebration, man siyang inato lang. Or kung gusto siya kag publiko, komunidad mong gusto nga ma-invite, magpakaon juga sa komunidad, okay. Sito ka ng mga tawhana, makadungog sa di pa na mangaon, makadungog na sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Kaya walay pulos lagi sa kasulay, walay pulos. Kung mag-celebrate ka sa imong birthday for the sake of celebration, that's useless. Walay glory sa Ginoo diha. Saan mo ka ng mga birthday nga grabe ka sa term lang, term sa mga kwan,
Bongacious. Bongacious. Napay samot na butangan pa gyud. Pag inom sa bino, samot na guna. Pagay amor ang Ginoo dira. Wa gyud gugmang Dios anong klase sa celebration. Always remember, celebration without consecration is empty. Ang matag celebration, we're talking about birthday. Kung celebration lang, without consecration, yung siya, itong isuti is empty. Useless. Nonsense. Zero. Walay pulos. Wala maghatag og glory sa Ginoo. Ngunit pinakatumong. Everything you do all to the glory of God. That's the point. Yan yung kinabuhian ito. The last, the outshining bird. Okay, the outshining bird na ipinakanindot nga birthday, the new birth in Christ. Mo nang gitawag the outshining birth. You are celebrating a physical birthday sa imong physical nga aspect, pero mas naipinakanindot diha dapat the new birth, second birth. Kanang diri sa John chapter 3 verse number 7, yun siya, marvel not that I say unto you, ye must be born again. That's the second birth. Another birthday sa imong kinabuhi, pero that is spiritual in nature. This one is physical in nature. Pero ang pinaka-importante sa imong kinabuhi, that is the outshining birth, at makita rin is the spiritual birth, the second birth. Gingon ni Kristo Jesus, be born again. Kinahanglan kang magpakatao pag-usap. Ang buot pasabot niya ng be born again, you must be a new creature. Kinahanglan kang mahimong new creature. The word new creature means born again. Bago nga binuhat. From a dispensational view, the church age emphasizes regeneration, not ritual. The greatest celebration is Salvation Day, not a birthday. Muna'y pinakadako kayo ng celebration. Kanang Salvation Day, mauna'y pinakadako kayo ng celebration. Not just here on earth, nalipay ang mga Kristohano na ay naluwas. Birthday spiritually, even angels in heaven, yung sa Bible. O tanaw sa Luke chapter, grabe nga celebration pag naay maluwas. Grabe nga celebration. Dili lang nasa kalibutan ang nag-celebrate. Pati angels in heaven nag-celebrate. Yun diri sa gitog Luke chapter 15 verse number 7. And then pas verse number 10. Iyan sa pulong sa Ginoo. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just person which need no repentance. Verse number 10. Likewise, I say unto you that
there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Can you imagine anong nga klase sa celebration? Munang gitawag, the greatest celebration is Salvation Day. Kung kanus akan naluwas, mga pinakadako ang celebration. Not your birthday. Nga atong gina-emphasize, kung mga may birthday celebration, physical na birthday celebration, dapat makawali ta sa pulong sa Ginoo para sa gitawag the outshining birth, the second birth. Kining birthday, physical birthday, na outshine siya sa spiritual birth. In other words, mauni ang pinaka-importante nga birthday sa kinabuhi sa tao na naman, kay kung dili siya maluwas, dili siya makabaton og spiritual birth, padulong siya sa impyerno. Mas importante kayo nga maging born again siya, makabaton siya sa second birth. Mga nag-iyon sa Bible. Paano ang tao maging born again? Ato ang kanunay hindi na balik-balik. In this dispensation, in the church age period, what they need, what people need is that the gospel. Ato ang na siyang gibalik-balik. Ay mo na ang kamatuoran. There is no such thing as born again without the gospel. Kung walay gospel nga madunggan, when I say and here, pwede po na siyang imong nabasa. You read it, understand, and believe. So sometimes, in my personal experience, not just here, but I read it. Because that is a personal study. Nasabtan ako akong gibasa. Nagbasa ko, nasabtan ako, and akong gituuhan. So, importante karon, gusto ka nga ma-outshine, gusto nimong maangkon yung outshining birth, the second birth, yung sa Biblia. If you want to be born again in the dispensation of the grace of God, you need to hear or read, kung nakay materials na gibasa, understand and believe the gospel. Pagkataon sa gospel, gished ni Kristo ang iyang dugo, namatay siya for our sins. Take note ang wording sa Biblia. Ang iyang pag-ula sa iyang dugo, ang iyang kamatayon is for our sins. Bayaran ang sidot sa itong mga sala. Gilubong siya, ug nabanhaw siya, aron tagaan kitag resibo sa ato ang kaluwasan. Mao na ang gisulti sa Biblia. Mao na pinaka-importante nga klase sa celebration, ang second birth. Birthdays are, yung makita din allowable, pero not commanded. Wala kang command, you know. Spiritually dangerous if self-focused. The believer must ask, does this glorify God or glorify me? Life is from God, yes. Time is for God. Glory belongs to God alone. So kung gusto ka na ni kabuntagon, di lang sa imong physical birthday, mag-enjoy ka kung celebration. Ang kuna po ang gitawag o spiritual birthday. Muna ang second birth, o muna ang pinaka-importante, also known as second
birth. Ang isulti ni Kristo Jesus, be born again. Kanang utang na maunay pinaka-importante sa imong kinabuhi. Bisan pag faithful ka sa imong kinabuhi, kada tuig mag-celebrate sa imong birthday, without you experiencing sa spiritual birthday, second birth, or born again, useless ang tanan. Kawang ang tanan. Birthday celebration will not make you a Christian, will not assure you to go to heaven. A spiritual birthday, maunay mag-assure ka nimo na maka-adto ka sa langit. Without this, you're nothing. Zero, zero, zero. Walay tulos ang imong kinabuhi. So what I've said, gusto kang makabaton spiritual birthday, ang kanyang second birth, born again, you need to hear or read the materials, understand, and believe the gospel. Dotong sa ang gospel, ito ang isulti. Ang gospel na si Kristo, niula sa iyang dugo, namatay siya alang sa imong mga kasalanan, bayaran ang silot sa imong sala, ilubong ug nagbanaw siya aron tagaan kag sigurado ng kaluwasan sa imong kalag.